Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan ay nagtungo ang ating bida kung nasa saan si Mr. Duan, na dinala nga nitong sina Zhu Yunlong at mga tauhan nito. At kung saan rin ay pinakawalan na nga ito ni Zhu Yunlong at hinayaang makauwi, kasama ng ating bida at ni Haizi. Pagkatapos nga nun, ay sumakay na sila sa karwahe. At habang nasa loob, ay naitanong ng ating bida kay Haizi, kung ano pa daw ba ang ibang nalalaman nito tungkol sa competition na gaganapin sa Chandu Mountain na nabanggit nga ni Zhu Yunlong. At tugon nga ni Haizi, na ang Chandu Mountain nga raw ay matatagpuan sa bahagi ng southeast of Pingshan Prefecture, kung saan ay isa talaga itong lugar para sa mga nagko-compete na cultivators. Sabi pa nito na ang iba't ibang klase daw ng mga gangs ay mabangis at madugong nakikipaglaban, para lang sa kani-kanilang mga teritoryo, kaya naman ang competition na ito ay nagsisilbing isang entablado para maresolba ang mga alitan sa pagitan ng bawat isa, at kung saan nga rin, ang lahat ng gangs ay pumipili ng ilan bilang kanilang competitors na siyang makikipaglaban para sa kanilang sariling interests, dahil sa gayon ay mas napapadali ang lahat. Kaya naman nga tanong ulit ng ating bida, kung marami daw ba ditong mga mabibigat at mahihirap kalabanan na competitors. Tugon nga nitong si Haizi, na dito raw ay merong isang pangkat ng mga ranging disciples mula sa Martial Arts Academy pati na rin civil gangs, subalit ang karamihan nga sa mga ito ay pumupunta lang para sa kasiyahan pero syempre pati ang mga malalakas na competitors ay makikita rin dito. Tanong naman ulit ng ating bida, kung sumasali din daw ba noon sa competition na ito ang Flying Eagles Gang, at kung ano nga ba ang naging resulta. At parang ang nahihiya pang sumagot si Haizi, na ang kanila daw gang ay sadyang napakahina kaya naman hindi na nila nagawa pang makaabot sa semifinale. Sabay hawak nga ng ating bida sa kanyang baba, at nag-isip ng malamim, pagkatapos ay sinabi kay Haizi na meron daw siyang ilang mga aklat tungkol sa swordsmanship, at kung gusto raw na magkaroon nito si Haizi ay kanya itong ibibigay. At syempre hindi nga tinanggihan ni Haizi ang alok ng ating bida, pagkatapos ay sobra pa itong nagpasalamat sa kanya. Makalipas ang ilang araw, ay lumipat naman ang eksena kay Zuruyo kung saan ay makikita itong tumutugtog ng zither. Kung saan ang maid naman nitong si Shu ay pinipigilang pumasok at lumapit ang ilang mga kalalakihan. Hanggang sa nagsalita na nga rin itong si Ruyo, at malakas nitong tanong kung sino nga daw ba itong mga lalaking ito, at kung maaari din daw ay magsialis na, dahil kung hindi ay magsusumbong siya sa government dahil sa pagpipilit ng mga ito na pumasok dito sa loob ng silid. At ang lalaking ito pala na nagpupumilit pumasok ay si Zhu Yunlong, kung saan ay nagulat ito nang makita si Ruyo, kaya naman rin ay napasabi ito na tunay nga daw pala na si Zhu Ruyo ang kanyang matagal nang hinahanap na kapatid. At na-shock nga rin itong si Ruyo at di makapaniwalang nakita niya ulit ang kanyang kuya. At maya-maya nga, ay nag-usap na ang dalawa, kung saan sabi ni Zhu Yunlong na hindi niya raw inaasahang 8 years na nang huli silang magkita, kung saan nga raw kahit anong gawin niyang paghahanap kay Ruyo nitong mga nakalipas na taon ay wala man lang siyang napala, kaya buti na lang daw talaga sa awa ng may kapal ay nagkita ulit silang muli. Sabi naman nga ni Ruyo na kung hindi raw siya nagawang protektahan ng kanyang kuya Yunlong noong panahon na hinaharas siya ng mga bandido, ay paniguradong wala na siya ngayon, at pagkatapos ay sinubukan niyang i-report ng paulit-ulit sa gobyerno ang mga nangyari, subalit wala na nga raw siyang narinig na balita tungkol rito sa kuya niya, kaya naman ang buong akala niya ay talagang mag-isa na lamang siya. Sabay na paiyak na nga rin itong si Zuruyo, kung saan sinabi ng kanyang kuya Yunlong na ang muling pagkikita nila ngayon ay malaking kasiyahan para sa kanila, kaya buti pa raw na ang mga nakalipas na nangyari ay manatili na lang sa nakaraan. Sabi pa nga rin nito, na ngayon daw na marami na siyang pagmamay-ari, ay bakit hindi na lang daw sumama sa kanya pabalik itong si Ruyo sa Jiangdong District. Na tinanggihan naman nga ni Ruyo, sapagkat matagal na rin daw siyang nakatira rito sa lugar kung nasa saan siya ngayon, kaya naman ayaw na niyang umalis dito ng basta-basta. Na tinanong rin naman nga agad ni Yunlong kung bakit, sapagkat ang Jiangdong District daw naman ay sadyang mas maunlad na kaysa sa lugar na ito, at kapag daw mas nag-improve pa si Ruyo sa pagtugtog ng zither, ay maaari siyang kumuha ng mga experts na magtuturo rito kay Ruyo para mas lalo pa itong maging mahusay. At tila nga nalulungkot na sumagot itong si Ruyo, na ayaw pa daw niyang iwanan si ganito. Sabay na curious naman ngang tinanong ni Yunlong, kung sino daw ba ang tinutukoy nitong si Ruyo na ayaw pa niyang iwanan. At seryoso naman ngang sagot ni Ruyo, na ang lalaki raw na iyon ay si Lin Kay. Agoy naman, nakiinlababo na si Anta, tinamaan na ang pusyo hehe.
Kinabukasan, sa bandang ito ay makikitang patuloy pa rin nga sa paglalakbay itong sina Mr. Duan, Haizi at ang ating bida. Kung saan maya-maya nga lang ay may lumipad na puting ibon, na agad ngang hamapan sa braso ni Haizi. Pagkatapos ay sinabi nga agad nito kay Mr. Duan na dumating na raw ang balita na dala-dala nga ng ibon kanina. Kasunod ay pinuntahan na rin ni Mr. Duan ang ating bida at sinabing alam na daw nila kung ano ang katotohanan tungkol sa pagkatapos ni Zhao Biao, na tinanong rin naman nga kaagad ng ating bida kung ano daw ba iyon. Tugon naman nga ni Mr. Duan, na si Zhao Biao daw ay kabilang sa Holy Fire Religion kung saan ay isa rin pala itong disciple ni Wei Changgang. Sabi pa nito, na ang Holy Fire Religion daw ay nagbuhat sa West, na nakilala nga sa kanilang lugar 1,000 taon na ang nakalilipas, kung saan ay unti-unti rin itong umunlad hanggang sa ito ay hirangin ng former dynasty bilang state religion. At tanong nga ng ating bida rito, kung ano naman daw ba ang kinalaman sa bagay na ito ni Wei Changgang. At sagot nga ni Mr. Duan na, ito nga raw ang Great Elderly ang nag-iisang pumapangalawa sa leader, kung saan ay meron itong mataas na level ng cultivation at kulang na lang ay marating ang level ng pagiging isang Grandmaster. At makalipas nga ang ilang oras ay nakarating na rin sila sa Pingzhou Town sa Chandu Mountain. Kung saan pagkababa pa lang nila sa karwahe, ay sinabi agad ni Mr. Duan, na ang competition daw ay magsisimula na in 3 days kaya naman ay nag-book na rin daw siya ng kwarto para sa ating bida, na ipinagpasalamat niya nga rin agad. At maya-maya nga, habang naglalakad-lakad ang ating bida, ay nakasalubong niya ang kasamahan ni Zhu Yunlong kung saan ay sinabi nito, na gusto raw siyang makita at makausap ni Yunlong. Kaya naman nga ay sumama na rin dito ang ating bida kung nasa saan nga itong si Yunlong. Kung saan nga ay mariin agad itong tumingin sa kanya. Kaya naman tinanong niya ito kung anong dahilan at bakit gusto siya nitong makausap. At sabi nga ni Yunlong, na nito nga raw mga nakalipas na araw ay muli silang nagkita ng kanyang matagal nang nawawalang kapatid, kung saan nang imbitahin niya itong sumama sa kanya ay agad itong tumanggi. Sabay tanong nga ng ating bida, na ano naman daw ang kinalaman niya sa bagay na iyon. At medyo pag-alit ngang sagot ni Yunlong na ang kapatid niya nga raw ay walang iba kundi si Zuruyo, na ayaw umalis dahil sa pagmamahal nito sa ating bida. Kaya naman nga labis ring nabigla ang ating bida nang malaman niyang magkapatid pala ang dalawa. At parang may pagpapakyut pa siya nang tinanong niya si Yunlong, na kung nais daw ba nitong hikayatin niya si Ruyo. Sabay sabi naman nga ni Zhu Yunlong na ang ating bida raw ay magaling sa pagiging isang leader sa murang edad. Subalit gayon pa man daw, ay malayo pa rin ang kanyang katatayuan upang maging brother-in-law siya nitong si Yunlong. Na tinanong nga rin naman agad ng ating bida kung anong dahilan. At tugon nga ni Yunlong na dapat daw ang kanyang magiging brother-in-law ay talagang isang outstanding person, sabi pa nito na siguro nga daw at merong potential ang ating bida, subalit hindi pa rin daw iyon sapat. Sapagkat ang kanya daw kasalukuyang status ngayon, ay maipapakita lang sa maliliit na lugar gaya ng Ling Prefecture, at hindi ganun kahalaga para mabanggit sa Southeast area. Dagdag pa rin itong sabi na kapag willing daw ang ating bida na mag-practice kasama siya upang maging kanyang assistant balang araw, ay baka daw sakaling pumayag na siya na magpakasal ang ating bida at si Zuruyo. Kasunod ay parang nalulungkot pang sabi ni Yunlong na, ayaw niya lang naman daw na maging byuda agad ang kanyang kapatid sa murang edad, kaya sinisigurado lang niya na maayos ang mapapangasawa nito. At may pagkaseryoso din namang sabi ng ating bida na masyado na naman daw yatang nag-iisip ng kung ano-ano itong si Yunlong, sapagkat siya naman daw at si Zuruyo ay sadyang magkaibigan lang at wala rin naman daw siyang kahit kaunting paghanga rito. At isa pa raw, ay posibleng ang ilan sa mga tao dito sa mundo ay qualified na maging kanyang boss, maliban na lang talaga dito kay Yunlong. Na ikinagalit naman nga nitong kasama ni Yunlong dahil napaka-arroganti na naman daw ng ating bida, kaya tuturuan niya daw ito ngayon din ng leksyon. Sabay pumorma na nga ito kaagad at akmang susugudin ang ating bida gamit ang whirlwind claw technique. Subalit pinigilan rin naman agad ito ni Zhu Yunlong. Sabay sabi na malapit na nga raw magsimula ang competition, kaya hindi na daw kailangan pa na magkaroon ng laban ngayon sa pagitan nila. At sabi pa nga nito, na wala daw kahit na sinong nagtatangka sa kanya, na kausapin siya ng ganito sa Southeast District, kahit daw maging ang governor ay tinatrato siya ng may paggalang. Dagdag pa nitong sabi, na kung tutusin daw naman ay wala lang talaga ang ating bida kundi isa lamang leader ng maliit na gang. Kaya bakit daw napaka-arroganti niya? At kung hindi lang daw talaga dahil sa kapatid niyang si Ruyo, ay paniguradong baldado na sa kanya ang ating bida.
At sambit naman nga ng ating bida, na wala daw siyang pakialam kahit ano pang sabihin nitong si Zhu Yunlong. At isa pa raw ang kanyang lakas ng loob, ay nakaugat na sa kanyang kapangyarihan, kaya kahit gaano pa daw kalakas ng kapangyarihan ni Yunlong ay hindi siya makakaramdam ng takot kahit kaunti. At mariin naman ngang sabi ni Yunlong, na tingnan na lang daw nila kung mananatili pa ring arroganti ang ating bida kahit nasa competition na sila. Sabay tumalikod na nga ang ating bida, at tuloy-tuloy na umalis. Kinabukasan, sa may arena ay makikitang naririto na nga ang maraming tao, mga manunood at mga sasali sa competition. Kung saan nga ay nandirito na rin ang ating bida at sina Mr. Duan. At makikita ngang merong isang lalaki na nagngangalang Yin Chao na nakatingin dito kay Mr. Duan kung saan ay lumapit ito. At sinabing narinig daw niyang si Mr. Duan ay nabugbog ng husto nitong mga nakalipas na araw, at inakala niya rin daw na ito'y muntikan ng mapaslang, subalit mukha daw naman palang okay na ulit ito ngayon. Sabi pa nito na, dahil raw sa nagkaroon ng maswerteng pagkakatakas itong si Mr. Duan, ay bakit hindi na lang daw ito manatili sa sarili nitong teritoryo at baka kung mapano lang na naman daw ito, at isa pa raw ay ang lakas naman daw yata ng loob nito na makisali sa competition ngayon. At tila nga nasura na itong si Haizi kay Yin Chao kaya naman sinabihan niya ito na ayos-ayusin daw nito ang pananalita, dahil baka mapatay niya lang ito. At may pang-asar naman ngang sabi ni Yin Chao na mukha daw namang hindi siya kayang paslangin ni Haizi, pero siya kayang-kaya niya lang daw patayin ang mga ito, lalong-lalo na daw ang ating bida. Sabay sabi naman nga ni Haizi na ang ating bida na nga raw ang bagong leader ng Flying Eagles Gang, kaya naman wala daw karapatan itong si Yin Chao para maging bastos at mayabang sa ating bida. Natinuwanan naman nga rin agad ng pagkalakas-lakas nitong si Yin Chao, sabay sabi na panigurado lang naman daw na magiging masama lang ang kahahantungan ng buong Flying Eagles Gang, kung saan ay magiging katawa-tawa lang din daw sila dahil sa katulad ng ating bida ang naging bagong leader. At labis na ngang nanggalaiti sa galit ang ating bida kaya naman ay bigla na nga niyang sinapak ng hagot itong si Yin Chao. Abangan sa susunod nating episode kung ano pang mga kaganapan ang mangyayari. Ano nga kaya ang mangyayari sa competition nila? Kung nagustuhan nyo ang ating video ay paki-like naman po ito mga ka-idol. Huwag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng inyong komento. Paki-share and subscribe na rin po, para sa lahat ng mga hindi pa nakaka-subscribe. Please don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga next video natin. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood mga ka-idol. Thank you sa inyong lahat. Ingats!